mga kaibigan na nagra-rightly divide na online lang sila. Kagaya nila Pastor Dominic. Online lang sila pero maayos naman yung kanilang mga gawain. No? What else? Papaano yung sweldo? SSS. At marami pang iba. Yung si Peter ni Pastor. Sinasabi nila yan sapagkat kailangan nilang bigyan si Pastor ng financial support. Ano po? At ito namang sila Pastor, hindi naman sila nagwo-work. Nasa church lamang sila. Ano po? Alam nyo po, ang Panginoong Jesucristo po ay nagtatrabaho during His time. Siya po ay nagkakarpintero. Ang Apostol Pedro at Apostol Juan ay nagtatrabaho rin. Sila po ay nangingisda. Sila po ay fishermen. At si Apostol Pablo naman po ay nagtatrabaho din. Siya po ay gumagawa ng tent o tent maker. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng mga pastor na hindi sila nagtatrabaho. Susweldohan lang sila ng churches. Hindi po. Panginoong Jesucristo, si Juan, si Pedro, pati si Pablo, mga nagwo-work po sila. May mga work po sila during that time. Kung sasabihin nila na ginagaya ko ang Panginoong Jesucristo, hindi po sila nagsasabi ng katotohanan. Sapagkat kung gagayahin po nila ang mga nauna, dapat hindi sila magpapabigat sa mga members nila. Paano yung allowance ng mga workers? Ito na naman po yung mga workers na kung ano-ano yung ginagawa tapos kailangan daw ng allowance. Kaya ito po yung sinasabi natin na no denominational church is free of charge. Bibigyan kanila ng mga example na kailangan mo magbayad sa kanila sapagkat ang church po ngayon parang service-oriented. Magsiservisyo sila sa iyo, papalitan mo ng cash. Ano po? Ganun po ang mga nangyayari ngayon sa mga iglesia. Dismantling denominational slavery, what else? No denominational church is free of guilt. Lahat po yung mga leaders na yan, lahat po yung mga pastor na yan, pakukonsensyahin ka. Ang sasabihin nila bawat isa sa inyo kinakailangan ay may gawain, may activity, o may ministry. Kaya kung ikaw regular na attender ka lang, gusto mo lang yung umattend sa kanila, kukonsensyahin ka ng mga yan. Magpapakita yan na, yung mga kasamahan nyo, may mga activities, may mga ministries. Ikaw, attend ka lang na attend yan. Up to the point na mapilitan ka na rin sapagkat kinukonsensya ka ng mga yan, ginigilty ka ng mga yan. What else? Everyone must come early at 10 a.m. Naku, sasabihin na naman ni Pastor. Kanina pa naghihintay si Lord sa inyo. Late kayo, no? Dito po walang ganon. Ano po? Okay lang po tayo kahit na 10:30 na tayo mag-start. Wala pong problema dyan. Kasi po, hindi naman po tayo yung pagigiltihin ka, kakain ng ibang mga churches. Everyone must part of our, let's say for example, may mga CR na pinapagawa, magbibigay ka ng pera, may mga fundraising, kukunin mo yung kalan sa bahay mo, ibibigay mo doon kasi ibebenta na yung mga ganon, no? So dito po wala po tayong mga ganon, ano? So no denominational church is free of guilt. Pati aparador mo, pati mga sangkalan mo, ibibigay mo sa church kasi ibebenta nila kasi papampagawa nila ng CR, yung mga ganong mga proyekto, no? Dito po sa atin, wala pong mga ganon. And then, no denominational church is free to speak. Alam niyo po, kapag sinabi po ng isang member nila, Pastor, yung altar call ba at accepting Jesus Christ ay biblical? Magre-react yan. Ako. Ikaw, ligaya. Ikaw ay kumakalaban sa iglesia. Kumakalaban ka na ngayon sa iglesia. Kumakalaban ka na sa liderato. Tinanong mo lang naman kung biblical o hindi. Magre-react agad ang mga leaders na yan. No? Pastor, ang sabi po sa Romans 11:13, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil, dahil ako'y apostol para sa inyo. Ipinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Bakit po ganun, Pastor? Ang ating pang apostol ay si Apostol Pablo. Magre-react po kaagad dyan. Hindi po ganun. Ganito po yan. Ano po? Kaya ito po yung mga ginigiba natin na mga ginagawa ng mga denomination. And no denominational is entitled to celebrate. Pastor, atin po ako, party kasi nung kabatchmate.
Naku, hindi po pwede yan. Tayo po mga Kristiyano ay dapat namumuhay sa kabanalan, hindi sa mga karangyaan. Naging karangyaan na kakain lang sa labas, tinawag mo na kagad na karangyaan. At ito po yung mga dinidismantle natin na mga ginagawa ng mga denominasyon. Wala po tayong ganyan sapagkat hindi po natin kailangan ng mga ganyang mga bagay at mga denominasyon na lamang po ang mga gumagawa ng ganyan. And then, our recent topics, nagsimula po ang ating serye ng Galatia noong April 12, The One and True Gospel, April 19, April 26. Pagdating po ng May, kompleto yung ating buwan. We have 5 topics. Nandito po yun, naka-enumerate. Pagdating ng June, ito po yung mga naging activities natin. Pagdating po ng July, ito po yung mga topics natin. We have a activity in Naik, Cavite, and then August 2, August 9, and then August 16, we have a temporary break last Sunday, and then this morning, August 16, standing firm in Christ freedom. Okay, so as we officially start our Sunday morning service, may I request everyone to please rise as we seek the Lord's guidance for this morning gathering. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na magkakasama kami ng aking mga kapatid na magbabanding, magkakainan, magkakatuwaan, at higit sa lahat ay mag-aaral ng iyong mga salita tungo sa lalalim at ikatitibay ng aming mga buhay espiritual. Pagpalain niyo pong bawat isa na kapiling namin dito, face to face, maging sa mga online viewers, pagpapalain niyo po sila. At ang munting gawain po namin na ito ay dinudulog namin na subaybayan niyo po mula simula hanggang sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng inyong anak, aming tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Amen. Tawagin po natin ating mga tagapagpaawit, Ate Nestle, Ate Krish, Ate Divine, Kuya Ron, Kuya Mark. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, moog at siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ay kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Minsan pa. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, moog at siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Minsan pa ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, moog at siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali.
sa akin. Amen. Tunay po na siya lang po ang ating kailangan. Sapat ang kanyang biyaya para sa atin. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa kabutihang ibinibigay po niya sa atin. Kabuti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay. Jesus. Minsan pa kayo buti. Kabuti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat
lamang iaalay ang papuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Presence of our Lord as we read His Word in the book of Galatians chapter 5, verse 1 to verse 6. Galatians chapter 5, verse 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. So verse 2, Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. Sa verse 3, For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to the whole law. Verse 4, Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. At sa verse 5, For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. For further understanding, let us read our scripture in our own native language. Sa versikulo 1, magpatatag kayo sa kalayaang mula kay Kristo na siyang nagpalaya sa atin, at huwag nang magpasailalim muli sa pamatok ng pagkakaalipin. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo, Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita, ang bawat isa ay maaari na pong makaupo sa presensya ng Diyos. Magandang umaga. Maraming salamat Kuya LR sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa ating mga tagapagpaawit, Ate Nes, Ate Krish, Kuya Ron, Ate Divine, Kuya Mark. Bago natin umpisahan ang ating tatalakayin sa umagang ito ay nais ko pong ipaalam na tapos na po yung ating Galatians chapter 4. Tayo po ngayon ay dadako na sa Galatians chapter 5 at makikita po natin doon sa pinag-aralan natin na ang Apostol Pablo ay nangaral sa mga taga-Galacia na ang pagpapulang sala ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa death, burial, and resurrection ng Panginoong Jesucristo at hindi sa anumang uri ng paggawa ng isang tao. Ngunit pagkatapos nito, pagkatapos mangaral ng Apostol Pablo, ay umalis siya upang mangaral naman sa ibang mga bayan. Subalit sa kasamaang palad ay dumating ang mga Judaizers o yung mga matatandang Israelita na nagtuturo ng kautusan at inimpluwensyahan nila itong mga taga-Galacia na hindi daw sapat ang pananampalataya upang mapawalang sala ang isang tao at iginigit nila na kinakailangan na may kasamang pagsunod sa kautusan, doon sa kautusan ng mga Israelita at partikular na nga dito yung pagtutuli upang lubusang maging katanggap-tanggap sa Diyos.
At nang mabalitaan ng Apostol Pablo ang mga bagay na ito ay mahigpit niyang tinutulan ang mga aral na ito sapagkat ito ay sumisira sa ebanghelyo ng pagpapawalang sala o sa ebanghelyo ng kaligtasan na makakamit lamang ng isang tao ang biyaya o pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Sa kasalukuyan po, similarly today, ang mga miyembro ng church o ng Body of Christ, kagaya natin, Faithful Word Ministry, ay sumasampalataya rin at naniniwala rin na ang pagpapawalang sala ay manggagaling lamang sa pananampalataya, sa death, burial, and resurrection ng Panginoon Jesucristo at hindi kailangan ng anumang uri ng works of the flesh o gawain. Subalit maraming pastor ngayon sa mga denominasyon na bagamat ipinapahayag nila na ang pananampalataya ay kaligtasan, subalit naglalagay din sila ng mga karagdagang mga obligasyon na kinakailangan ng kanilang mga miyembro matapos nilang makuha yung tinatawag na pagpapawalang sala o yung kaligtasan. Ito ay yung mga sinasabi nilang Lord's Supper, mga financial support na kailangan sweldohan itong mga pastor at marami pang ibang isinasali sila sa kanilang churches matapos silang sabihin ng tayo ay faith lamang at makakamit na natin yung grace, pero after that kala ko ba grace? Kala ko ba faith lang? Ba't ang dami ng mga isinasama itong mga pastor na to, itong mga church leaders na ito? At ito yung ating inaral sa loob ng mahabang panahon ng 4 na chapters ng Book of Galatians. At ngayon po ay dadako tayo sa chapter 5, verses 1 to 6 at ang ating paksain ay standing firm in Christ's freedom. Paninindigan sa kalayaang matatagpuan kay Kristo. Okay, so umpisa natin. Verse 1, chapter 5. Stand fast therefore in liberty. So makikita po natin dito ang kauna-unang sinabi ng Apostol Pablo ay yung sinasabing magpakatatag kayo sa kalayaan. Magpakatatag sa kalayaan. In other words ay kung bakit sinasabi ng Apostol Pablo ito ay sapagkat may pinagmulan na itong mga taong ito. In other words, nagsimula na sila sa pagiging hindi malaya o sa pagiging alipin o sa pagiging bilanggo at ngayon ay sinasabi na ng Apostol Pablo, magpakatatag kayo sa kalayaang mula kay Kristo. Noong June 12, 1898, tagal na, ay nakamit natin ng bansang Pilipinas ang kalayaan matapos ang 333 years na pagkakaalipin mula sa mga Espanyol o yung pagkakasakop sa atin ng bansang Espanya. Subalit nung June 12, 1898 ay hindi naman talaga lubusang naging malaya ang Pilipinas sapagkat by that time ay nasa Commonwealth pa tayo ng Amerika, ng Estados Unidos, kung kaya't ang umiiral pa rin ng mga gobernador ay yung mga Amerikano. Kaya kung mapapansin nyo yung mga kalye natin, Dewey Boulevard, pangalan ng mga Amerikano, lalong-lalo na sa Baguio, Burnham Park, Wright Park. Karamihan po ay mga pangalan ng mga general ng Amerika sapagkat by that time ay nanguna pa rin yung Amerika sa atin sa loob ng 48 years. Subalit noong 1946 ng July 4 ay tuluyan ng naging independent ang Pilipinas kung kaya't nakamit na natin ang kalayaan. At mula dito ay pinatatag na natin yung ating republika kung kaya't kung sasabihin ni Spain na dadating dito at sasabihin, mga Pilipino, dito na uli kami. Sasakupin na uli namin kayo. Malabo na po mangyari yon sapagkat napakatatag na po ng republika natin at wala na maaaring sumakop sa atin at alipinin tayo. Kung kaya ito yung example na sinasabi ng Apostol Pablo, magpakatatag kayo sa kalayaang ipinagkaloob ng Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo yung Pilipinas na pag may dumating na bansa, sakop.
Pag may dumating na isang bansa, sakop na naman. Hindi po gano'n ang Pilipinas. Matatag po yung republika natin at hindi na po mangyayari yon kahit kailan. Maaari po siguro kung pwersahan tayong sasakupin ng China, biglang magsusuguran dito, pwersahan kang sasakupin. Wala ka naman magagawa nun, napakarami nila. Pero kung pag-uusapan lang yung simpleng pananakop, sapagkat hindi matatag yung bansa mo, hindi naman po mangyayari yon. At ito po yung isang example na naisip ko dito sa sinasabi ng Apostol Pablo. Sa Galatians chapter 5 verse 1, ang sabi niya ay, magpakatatag kayo sa kalayaang mula kay Kristo na nagpalaya sa atin. So, tayo daw ay nasa estado na malaya, kagaya ng nasa Galatia. And now the next words coming from Apostle Paul, ang sabi niya, wherein Christ had made us free. Kalayaang mula kay Kristo na siyang nagpalaya sa atin. So kung si Pilipinas ay nakalaya sa pamamagitan ng mga bayaning lumaban sa mga Espanyol, gaya ni Andres Bonifacio, gaya ni Jose Rizal. Sa mga kababaihan naman, gaya nila Teodoro Alonso, Melchor Aquino, di ba? Kabisado ko. Baka sabi ng mga mano, brother, hindi mo kabisado. At marami pang iba, sila Apolinario Mabini. No? Sila yung mga gumawa ng paraan upang makamit ng Pilipinas yung kalayaan. And then dito, sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Galatia o sa mga body of Christ na kagaya natin, nakamit din natin yung kalayaan, and by this time, ang gumawa nito ay ang Panginoong Hesukristo. Kung bakit tayo naging malaya sa ating mga buhay. So now, in what way ba tayo pinalaya ng Panginoong Hesukristo? Saan ba ako pinalaya ng Panginoong Hesukristo? Sa anong kaparaanan ba ako pinalaya ng Panginoong Hesukristo? Sa anong paraan ba nakamit ko ang kalayaan mula sa Panginoong Hesukristo? At kung titingnan natin yung Old Testament, nung mga panahong iyon, ang isang tao, upang makalaya siya sa kasalanan, sa bondage ng kasalanan, at ma-earn niya yung favor mula sa Diyos, ang kinakailangan niyang gawin ay magpatuli. He has to undergo circumcision. And then, what's next? Keep Passover feast. May mga pista siyang dapat gawin, may mga Sabbath day silang dapat obserbahin, at marami pang mga Levitical laws. At yan po yung mga ginagawa ng mga naunang tao doon sa Old Testament, Hudyo man o Israelita o yung mga Hintil na nagpa-convert na maging Israel, mga tinatawag na proselytes. So yun ang gagawin nila. And from that way ay magkakaroon sila ng freedom. Mapapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Dumating ang mahabang panahon, thousands of years pass, nagkaroon ng mga religious organization. Ito na yung mga tinatawag ng mga Catholic. So ano ngayon ang gagawin ni Catholic para makalaya siya sa kasalanan, para mapawalang sala siya, para makahingi siya ng favor sa God? Ang turo ni Father, pabinyagan mo yung anak mo. So pagkapanganak niya pa lang, ang sinasabi ni Father ng Catholic Church, may original sin yan. Sabi ko, meron bang fake na sin, Father? May original sin daw. Kaya kailangan binyagan kasi raw si baby kapag nilabas, namatay, mapupunta daw siya sa impyerno kasi raw hindi siya nabinyagan. No? So may kumpil, may 7 sacraments, may procession, may rosaryo, may abaginoon at marami pang iba para ma-earn ng isang tao yung favor mula sa Diyos at yan yung kanyang kailangan gawin ayon sa Katoliko. So parehas lang. From the time ng Old Testament up to now, pareho lang na para maka-earn ka ng God's favor, may mga bagay ka na dapat gawin. And then pagdating naman sa mga denominasyon, sa mga born again, ang sinasabi naman nila, accept Jesus as personal Lord and Savior. Tapos magpabautismo ka. Tapos attend ka ng discipleship. Tapos pag okay ka na, kinakailangan naglo-Lord Supper ka. Alam niyo po ako, when I was in denomination, specifically nung college ako, takot na takot ako pag hindi ako nakapag-Lord Supper. Kapag first Sunday, parang may isang sakong bigas sa dibdib ko na nakadagan na talagang natatakot ako. Tapos sisitahin pa ako ng mga magulang. Ba't hindi ka nag-Lord Supper?
First Sunday ngayon, no? Hindi mo ngayon malaman kung ano yung dahilan mo, ano? Sapagkat yan po yung mga nakasanayan natin, yan ang mga tinuro sa atin. Even my parents are afraid kapag first Sunday of the month, ano, kailangan maaga ka ron, manalangin ka na, mag-confess ka na, maghingi ka na ng tawad sa Diyos bago ka mag-Lord's Supper. Ganyan ang usapan dito sa mga denominasyon, ano. So, tithes and offering, attend ka ng prayer meeting, may cell group pa, may don't watch pa, may EGR pa, may pilgrimage pa, may statement of faith. Ang dami niyan. Wala kang pakakawalan sa mga yan. O kung may makawala mang isa, maximum isa. O minimum isa, maximum dalawa. Kailangan may papasok dyan, at least minimum na 5, ganyan, ano? What I mean is, ganyan ang patakaran, ganyan ang kalakaran sa mga denominasyon, at tayo naman, ng mga denominasyon, nandito rin sa loob na to. Nagpapasailalim din tayo sa mga bagay na ito. But later on, in our lives, nung tayo ay natuto dun sa tinatawag na sound doctrine, natutunan natin na tayo pala ay alipin ng mga bagay na ito. Hindi ka malaya sapagkat maraming mga nagkukulong sa'yo ng mga bagay na dapat na hindi mo ginagawa pero naobliga ka sapagkat ito yung tinuro sa'yo, ito yung dinoktrina sa'yo, at ito yung pinapumuhay mo sa mahabang panahon. And therefore, ang sabi muli ng Apostle Paul, stand fast therefore in the liberty wherein Christ hath made us free. Magpakatatag kayo sa kalayaang mula kay Kristo na siyang nagpalaya sa atin. Then Paul continues, itinuloy ng Apostol Pablo ang kanyang sinasabi, and be not entangled again with the yoke of bondage. At huwag nang magpasailalim muli sa pamatok ng pagkakaalipin. Now, makikita natin yung sinasabi ng Apostol Pablo rito, yung isang mahalagang salita, yung salita again. The word again. In other words, muli, ibig sabihin, nanggaling na sila doon sa mga bagay na yun. Parehong-pareho sa experience natin as body of Christ. Nanggaling na rin tayo doon sa mga denominasyon na naging alipin tayo. Alam niyo, okay lang maging alipin ka eh. Kung biblical yung nandoon sa mga itinuturo ng mga church. Hindi eh. Don't watch. Wala naman don't watch sa Bible eh. Tapos, cell group. Wala man cell group sa bahay. Tapos ngayon magpapasailalim ka ron, gawa-gawa lang din naman ng mga liderato yun. Bakit? Para alipinin ka rin. Para makita nila na, itong si Norma, masunuring bata to ah. Sige. Nasaan ba si Norma ngayon? Sandali pa, tingnan ko yung listahan. Siya po ay member ng Prayer Warrior. Okay. 1 point. Ano pa? Siya po ay member ng cell group. Okay. Ano pa? Wala na po. Lagyan mo pa yan, no? I-member mo yun sa Don't Watch, i-member mo sa ano yan, no? Dadami yung mga ministry mo na wala namang kapararaka kung tutuusin. Sapagkat, prayer warrior, wala namang prayer warriors. Warrior, meron. Yung mga Israelita, nagipaglaban sila sa mga Palestinians. Pero prayer war, wala namang ganon, no? So ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, no turning back tayo. No turning back kayo. Huwag na kayong babalik sa mga ganyan sapagkat eto na tayo, sound doctrine na tayo. Now, the question is, bakit sinasabi ng Apostol Pablo to? Ibig sabihin, may possibility. Kasi kung walang possibility, hindi niya nasasabihin itong mga bagay na ito. In other words, mayroong posibilidad na baka bumalik itong si kapatid sa pagkakaalipin. At ito po yung isa nating tatalakayin ngayon. Meron nga bang possibility na bumalik si kapatid sa pagiging alipin, sa pagiging denominational church members muli? At ano yung mga possibility na siya ay babalik doon sa denominational church? Hindi po mawawala yung kaligtasan, for sure. Wala pong ganong tinuturo ang Apostol Pablo. Subalit, mawawala po yung iyong freedom, ang tinuturo ng Apostol Pablo. So ano yung possibility of turning back? Ibig sabihin kung ikaw ay unfirm. Ibig sabihin hindi ka matatag. Hindi ka matibay. Kaya ang sabi kanina ng Apostol Pablo,
maging firm tayo. So ngayon, the baseline of possibility of turning back into slavery is being unfirm. Saan po ako magiging unfirm? Para mapabalik ako doon sa denomination. Ito yung mga magagandang tanong na sasagutin natin. Number 1, unfirm in righteousness through faith alone. Yung natatakot ka na wala akong ginagawa. Ligtas na kaya talaga ako? Attend lang ako ng attend. Wala akong ministry. Wala akong activity. Ganun ba yung mga ligtas, no? Kasi tayo, righteousness through faith alone. Tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At kung ikaw ay laid back type lang, na attend ka lang ng attend dito, baka maisip mo na, baka kailangan ko ng mga, ano ba tawag doon? Mga, sumali ako sa DSWT, yung mga charity dyan, no? Kasi parang bitin tong attend lang ako ng attend eh. Kinakailangan ko siguro ng mga, mga Civil Work Society. Sali ako sa mga gano'n. Baka kailangan ko magpa-feeding, mga ganyan, ano? So, yun yung mga tao na unfirm sa kanilang mga buhay, no? Dapat tayo ay righteous sapagkat tayo ay sumampalataya sa death, burial, Panginoon sa Kristo, and that's it. And that's it. At kung meron man tayong nais gawin, tumulong sa kapwa, which is hindi masama, ito ay dapat nahiwalay doon sa tinatawag na righteousness through faith alone. Kung hindi natin gagawin yon, that's okay. Kung gagawin natin yon, mas okay. But the point is, tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At wala ng iba. Okay? Okay. Number 2, unfirm in living without guilt and fear. Guilt and fear. Yung ba, maraming sinasabi sa iyong mga kapitbahay mo, tapos, ay, ganun ba? Naku. Baka nga totoo yun. Ikaw ligaya, dapat ikaw nanlilibre ka ng halo-halo kay Aling Glorias kasi ligtas ka na eh. Dapat nililibre mo kami niyan kasi kami ni LR every weekend. Oo nga no. Dapat bilang isang ligtas na, dapat nanlilibre nga pala ako, no? Okay, masarap halo-halo doon, no? Sa Herbosa. No? Dapat ganito ginagawa mo. Tapos ikaw naniniwala ka naman, no? Dapat hindi ka naniniwala sa mga ganun. Specifically, yung mga nasa Facebook, yung mga nasa YouTube na sinasabi na kailangan gawin mo to, kinakain. Tapos ikaw naman, natatakot ka naman. Apektado naman yung buhay mo, nalulungkot ka ngayon, nagigilty ka ngayon, hindi po ganon. Lagi natin iisipin, righteousness through faith alone. Ako'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. That's it. Period. Hindi kama. Okay? Third, unfirm in living without depending to pastors. Ito naman yung mga, sabi kasi ni pastor ganito eh. Sabi ni pastor ganon. Hindi lang yung physical na sinabi na face to face, hindi lang yun. Ang mas matindi dito, yung mga nasa Facebook, yung mga sila Itlapi, sila Tanchi, sila Di Villanueva. Dapat ikaw ganyan ka. Dapat ikaw yung nagagaganon, no? Sila Bongsaging, yan, mga ganyan, no? Di ba nagagaganon sa mga Facebook eh? Huwag po kayong masyadong magpapa-apekto sa mga ganon. Again, we are righteousness in the sight of God because of our faith. Hindi ko mo sinabi nila Saging, nila Idlapis, naku nga, tama nga, ano gagawin ko? I-repost mo ngayon sa isang kapatiran, no? Okay lang po yun, hindi na po natin magagawa, wala na po tayong magagawa, pinost na nila. Basahin mo, but ang importante ay meron tayong Kristo sa puso natin. At tayo ay may kaligtasan, tayo pinawalang sala dahil sa ating pananampalataya lamang. So ano naman yung possibility of not turning back? Siyempre, babalik ka rin lang natin. Tayo ay magiging firm. Saan naman tayo magiging firm? Magiging firm tayo sa katotohanan ng magandang balita ng kaligtasan or yung sinatawag na the gospel. Ang problema, ang itinuturo ng mga churches, okay, what is the gospel? Kailangan sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. The question is, in what way ako sasampalataya sa Panginoong Jesucristo? Kapag tinanong mo yung mga pastor na yan,
Sumampalataya ka na si Jesus Christ is your personal Lord and Savior. Sumampalataya na si Jesus Christ ay ang iyong tagapagligtas. Mali po, doon po nagkakaproblema. So dapat alam ng isang tao kung ano yung sasampalatayanan niya, no other thing than faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. As written by Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. So dapat yun. Kasi pag yun ang tinitindigan natin at tayo magiging firm doon sa truth of the gospel, walang posibilidad na mababalik tayo dito sa mga denomination. Second, firm in trusting Christ's finished work. Of course, sa krus lamang magsisimula o magmumula ang ating pagpapawalang sala. Sa krus kung saan ipinako namatay ang Panginoon Kristo at inilibing at nabuhay sa ikatlong araw. Laging yun lang. Walang ibang kaisipan o katuruan na paniniwalaan tayo maliban doon sa tinapos na trabaho ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbar. And then, firm to refuse human works teachings. So, may mga tinuturo, of course, ng mga denominasyon. Dapat firm tayo, natanggihan yung mga yan. Alam mo, Glenda, dapat ganito ganon ang gagawin mo. Dapat, nasa prayer meeting ka lagi. Dapat, nasa ganitong activity ka lagi. Hindi po, no? Hindi po yan ang magpapawalang sala sa akin. Yan po ay extra activity lang. Pero ako po ay firm doon sa gospel of grace. Last but not the least, firm to remain faithful even in pressure. Of course, maraming pressure. Attend ka naman sa amin. Try mo, sige. Makikita mo yung turo ng pastor namin. Umattend ka ngayon. Buksan po natin ang ating aklat sa aklat ni Lucas. Patay. Lucas, no? Tapos eto na, nagpablo na uli. Tapos balik uli kay Juan. Tapos Pablo uli. Tapos balik uli kay Mateo. Ano po? Magugulo po, no? Dapat po, sige po, okay lang na ma-invite ka, umattend, wala namang problema yan. But we have to firm and remain to the true gospel. At hindi po tayo dapat napipressure ng mga kung sino man yung magpipressure sa atin. Sabi sa Galatians chapter 2 verse 16, gayon man alam naming ang tao'y pinapawalang sala. Napapawalang sala ang tao. Sa paanong paraan, Apostol Pablo? Pinapawalang sala ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Death, burial, and resurrection. Hindi sa anumang uri ng gawa. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. O Brother Mel, sinasabi dyan na hindi pagsunod sa kautusan. Ibig sabihin yan, Brother Mel, kautusan ng Israel yan at wala nang iba. Yes po, agree po ako. Kautusan po ito ng Israel. Sapagkat by that time, marami rin po kasing mga hentil na nagpa-convert sa pagiging Israelita. Mga tinatawag natin na ano nga yun, kasasabi ko lang. Proselyte. Yan, no? Okay, so kung ito ay kautusan ng Israelita, okay, sige. I have nothing against it. Pero ituloy natin. Kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Inulit-uli ng Apostol Pablo. And this time, ang sabi na ng Apostol Pablo, at hindi sa anumang gawa. In other words, hindi na ito yung usapan ng kautusan. Ito yung usapan na ng kung ano man yung gagawin mo, nasa loob man ng kautusan yan, o nasa labas ng kautusan, anumang gawa yan, hindi yan makakapagpawalang sala sa iyo. So, pang-Israelita, pang-Hentil, pang-kautusan, pang-hindi kautusan. Pang-loob ng kautusan, pang-labas ng kautusan. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, anumang gawa, hindi makakapagpawalang sala. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng gawa ng mga alaman. Anything na gagawin mo using your flesh, walang pagpapawalang sala dyan. So yung mga nakikita natin ng mga
active dyan sa mga churches, mga pabibo-bibo dyan na may mga pakulo, drama, performance sa mga churches nila, hindi po yan ang kapagpawalag sala sa kanila. Mananatili lang po silang makasalan. At ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo. Sa verse 1, magpakatatag kayo sa kalayaang mula kay Kristo na siyang nagpalaya sa atin at huwag nang magpasailalim muli sa pamatok ng pagkakaalipin. Verse 2, ang sabi, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Paano ngayon yan? Tayong mga boys, mga nagpatuli tayo. Kuya Jerry, si LR, si Ronnie. Binabaliwala na ba natin si Kristo? Hindi po. Wala po kinalaban yung circumcision namin. So, pag-aralan po natin yung tinutukoy ng Apostol Pablo rito na circumcision. Genesis chapter 17, verse 1 and 2, nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. So, this is between God and Abraham, o si Abraham. Verse 3, pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abraham, sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ngayon, ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Lagi nating binabasa ito, itong storya na ito. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Verse 8, ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupain ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at akong kanilang magiging Diyos. Verse 9, sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang iyong gagawin. So here it comes. Ito na po yung tipana ng Diyos kay Abraham. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Ito na po yung circumcision na tinutukoy ng Apostol Pablo. Hindi po ito yung circumcision na kahit sino lang dito mga lalaki nagpatuli sa health center, sila na, hindi po yun. Ito po yung circumcision na tinutukoy ng Apostol Pablo. At yan ang magiging palatandaan ng ating tipan. So, circumcision, pagtutuli, yun yung palatandaan ng pagtipan ng Diyos kay Abraham. Verse 12, lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. So, 8 days pa lang yung baby, magpapatuli na siya. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. So, ibig sabihin, yung mga hentil na alipin, ang palatandaan ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Verse 14, ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa inyong lahi sapagat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. So, ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na circumcision doon sa verse 2. So ito yung importance of circumcision, number 1. Ito ay ang primerang utos ng Diyos sa bansang Israel, partikular kay Abraham at doon sa mga salinlahing susunod sa kanya, which is become Israel, at yun yung prime command ng Diyos sa kanila, magpatuli. Number 2, belongingness to God's covenant. So kapag nagpatuli yung isang baby, kasama na siya dun sa covenant ng Diyos at ni Abraham. And then identity as God's chosen people. So pinapakilala nitong nagpatuli na to na siya ay kasapi doon sa bansang pinili ng Diyos, which is Israel. So yan po yung pagpapatuli na tinutukoy ng Apostol Pablo. Hindi po yung mga nagpatuli dyan, sa health center, sa Mary Johnson, hindi po sila yon. So, the importance of circumcision. Now, presently,
sa kasalukuyan ay pinapalitan ng mga pastor at mga leader itong pangunahing utos ng Diyos. Meron silang sarili nilang kaparaanan. Ano yon? Number 1, dapat accept Jesus as personal Lord and Savior. Gumawa sila ng sarili nilang prerequisite. Gumawa sila ng sarili nilang mga bagay para mabigyan ng pabor ang Diyos. Kailangan accept Jesus, personal Savior. O yun, si Ligaya, mukhang naniniwala, mukhang seryosong-seryoso si Ligaya. Ina-accept mo ba, Ligaya? Yo po, ina-accept ko po. Uy, okay Sumunod ka sa panalangin ko, Ligaya. Panginoon. Ito, okay Sakay na sakay si Ligaya. Dagdagan natin. Ligaya, kinakailangan mong umattend ng discipleship training. Anong oras po yun, Pastor? Anong araw po yun, Pastor? Okay, no? Pag nakikita nila na paniwalang-paniwala ka, okay to. dagdagan natin. No? Ano pa idadagdag? Experience natin yan. Glenda, kinakailangan ikaw ay mag-EGR, Encounter God's Retreat. Nagagawin natin sa ganito, no? Sa mga nag-EGR, no? Taas kamay, EGR. EGR, no? Sige. Sa mga hindi nakapag-EGR, hindi nyo na-encounter si God. Tapos kaya kayo nakakagawa ng kasalanan. Alam nyo ang gagawin nyo. Sa revival kayo. Di ba? May revival ngayon. Sige, dito na nga tayo. So, ito yung mga EGR, ito yung mga revival. No? Ito si pastor ngayon, tuwan-tuwa, tsaka yung mga leaders kasi namamandipulan niya No? Gawa pa tayo mga activities. Don't watch naman. Yung mga ganon, no? So, yung dating circumcision na kautusan, binago ng mga denominasyon ngayon. Ginawa nilang mga gawain din na kung saan ang akala ng mga tao, ito yung magpapawalang sala sa akin. Mabibigyan ko ng pabor si God sa mga gagawin kong ito. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Akong si Pablo nagsasabi niyo, kapag nag-accept kayo as personal Lord and Savior, nag-EGR kayo, nagganito ganyan kayo, at marami pang iba, binabaliwala ninyo si Kristo. Bakit? Because itong pagtutuli at circumcision is the same as works of the flesh. Kasi by that time, wala pa namang EGR dun Wala pa namang discipleship nun Wala pa namang revival nun. Subukan mo meron ng ganun. Sasabihin din ni Apostol Pablo sa mga sulat niya ito. No? So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, kapag kayo ay nasa work of the flesh, binabaliwala ninyo si Kristo. In other words, itong mga denominational na to, na puro works of the flesh, at ang sinasabi ng mga pastor, natutuwa sa iyo si Lord, nabibigyan mo ng favor si Lord. Mga nagsisinungaling po yung mga yan. In fact, ang sinasabi ng Biblia, binabaliwala nyo si Kristo. Sapagkat kung yan ang naiisip nyong favor na mga kamit ni God, nagkakamali po kayo. Ang gawa ng laman ay hindi makakapagbigay ng pabor sa Diyos. And worst, binabaliwala nila si Jesus Christ. Kung akala nila na, hindi po, Brother Mel, feel na feel nga po namin. Yes, sa pakiramdam mo. Pero kung Biblia ang pagbabasihan natin, wala. Binabaliwala mo ang Panginoong Jesucristo. So, verse 3, binabalaan ko ang lahat ng tao nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. So, saan nakuha ng Apostol Pablo? Ito yung mga bagay na ito, of course, doon sa Santiago chapter 2, verse 10. Ang sabi ni Santiago sa sulat niya, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Hindi po ito yung parang exam na pag naka 80% ka na, pasado ka na. Hindi po. Pag naka 99% ka na, isa lang mali mo, okay ka na sa Diyos. Parang exam, hindi po. Ito po ay dapat 100% na susundin mo. So, yung circumcision, isa lamang po siya. Ilan ba yung kautusan, Brother Mel? Konti lang po. 613 lang. Sa isang taon, meron kang 360 days. No? So, kung susundin mo yung kautusan,
aabutin ka ng kulang-kulang 1 taon o 2 taon para makumpleto mo yon, no? So, mapapagod ka. Bibigay yung katawan mo. At kapag may isang hindi ka nasunod, sabi ni Santiago, nilabag mo raw lahat. Yun naman sa club doon. Buti ko nalabag mo lang yung utos sa'yo. Hindi, nilabag mo na lahat yung mga nasunod mong mga 613, no? 612 na yung nasusunod mo ngayon. Isa na lang. Sumablay pa. O, nilabag mo na yung 613. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, kayong mga nasa works of the flesh, hindi yan dyan natatapos. Magsusunod-sunod yan. Ito nga yung sinasabi natin na matapos mo mag-accept Jesus as Lord personal Savior, may discipleship, may leadership, may revival, may Egypt. Walang katapusan po yan. Walang katapusan po yan na itong sila pastor, sila leaders, ano tawag dito? Mag-i-invento yan ng marami pang mga works of the flesh. Kasi natutuwa sila na naaalipin ka nila. Walang katapusan yan, yung works of the flesh na yan dito sa mga denomination. Pag Pasko, ano meron? Everybody's birthday. Pag April, ano meron? Ayan, no? 7 last words. Nasa luneta kayo, madaling araw kayong gigising, sunrise service, lahat yan, iisipan nila yan. May Easter Sunday, may egg hunt, and everything. Walang katapusan. Mas marami pa yata yung denominasyon na kautosan kaysa sa mga Israelita. At least yung Israelita, fix siya, 613. Pero itong mga denominasyon, parang wala siyang katapusan. Parang taon-taon may bago ng mga ginagawa. At ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, walang katapusan yan. Yang kautosan na yan. Binabalaan ko ang lahat ng tao nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa kautosan. So, inilalagay mo yung sarili mo sa isang obligasyon na hindi mo naman kakayanin. And sinasabi ng Apostol Pablo, huwag kayong pupunta sa law kasi ilalagay nyo yung sarili nyo dyan, tapos hindi nyo na rin naman kakayanin lahat yan. Even dito sa mga denominasyon, hindi mo rin kakayanin yan. Kahit sabihin mong gawa-gawa na lang ng mga pastor yan. Sa dami niyan, hindi mo kakayanin lahat yan. And then Paul continues in verse 4, walang kapangyarihan si Kristo sa inyo, kayo na nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. At napalayo kayo sa biyayang kaloob ng Diyos. Walang kapangyarihan si Kristo sa mga nagwo-work of the flesh. Kapag works of the flesh ang ginagawa niyo na yan, sabi ng Apostol Pablo, walang kapangyarihan si Kristo. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga denominasyon. Napifeel namin yung kapangyarihan ni Jesus Christ sa buhay namin. Hindi po totoo yun. Feeling nyo lang yun. Pero kung Biblia ang pagbabasihan nyo, the other way around yung sasabihin ng banal na kasulatan. It is understandable to think that you have fallen from the grace of God if you do not know that grace is received through faith. Maintindihan mo yun na maring isipin ng tao na wala akong kaligtasan, wala akong biyaya ng Diyos. Kasi hindi mo naman talaga alam kung paano magkaroon ng biyaya ng Diyos which is through faith. Okay lang yun. Hindi mo naman alam Catholic kasi ako Denominational kasi ako Brother Mel, hindi ko naman alam na sa pamamagitan lang pala ng pananampalataya mapapawalang sala ang isang tao. Okay lang yon, hindi mo alam. Ang masaklap, alam mo na. Nakikita mo, naririnig mo, napapanood mo, but if a person knows that justification comes by faith alone, yet reject it and turns instead to the works of the flesh, yun yung serious na problema. Kapag nalalaman mo na, naririnig mo na, kalat na sa Facebook, sa YouTube, that justification is through faith alone in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, pero hindi mo kayang paniwalaan, and then you have a serious problem. At ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Verse 5, kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay sa kapangyarihan ng Espiritu. Ano sabi ni Shirley Balbarona ng Balot Christian Church? Righteous ako. Kasi
nag-intervention si Lord sa akin eh. Intercessor ako ngayon eh. Pumasok pa ako kay Whedon King eh. Intercessor na ako. So righteous ako. Hindi naman nila gagawin itong mga to. Hindi nila sasabihin to. Kung feeling nila, hindi sila righteous. Kaya nila ginagawa to. Kaya nila sinasabi to. Kaya sila nagpapakilalang ganito. Because they felt righteous before God. Ano sabi ni Edwin Gregorio? Righteous ako kasi pastor na pastor ang dating ko. Bakit pastor na pastor ang dating mo, Edwin Gregorio, ng Balot Christian Church? Eh kasi inordain ako eh. 3 beses nga akong inordain. Taon-taon nga akong ino-ordain. Ito naman si Macaspi, ano sasabihin nito? Righteous ako kasi may mga Bible study ako sa bakery, sa parlor, sa ganito, sa ganun. No? Ang lakas ng loob ng mga ito na sabihin sa mga tao na kami righteous. Kasi meron kaming mga special na mga characteristics na wala kayo. Sila si Spider-Man. Dinaig pa si Spider-Man. Kung bakit nila ginagawa yan? Because they are righteous. Hindi naman nila sasabihin na ginagawa ko to kasi makasalanan ako at nananatili ako makasalanan. Hindi nila sasabihin yung mga bagay na to. No? So sabi sa Galatians chapter 5 verse 5, kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito sa kapangyarihan ng Espiritu. So kung ganito sila at kung righteousness nila ay ganito, paano pa ako? Na hindi ako ganito. Mas lalong wala ako righteousness. Pero the other way around, yung sinasabi ng Apostol Pablo. Ang sabi dito, kami umaasa na magiging righteous saan daw? Sa pamamagitan ng Amen. Hindi ka pwede magpapakilala rito na parang kang si Spider-Man na may calling ka ni Lord. Hindi po pwede dito yung nanaginip ka pag gising mo magpapakilala ka na ng pastor ka na. Hindi po pwede kay Apostol Pablo yun. Hindi po pwede rito yung sasabihin mong righteous ka kasi lagi kang may Holy Spirit na dumadating sa'yo. Righteousness comes from faith. At yan ang sinasabi ng Apostol Pablo. Paano ko nakuha itong righteousness na to, Apostol Pablo? Sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Ang sabi sa Ephesians 1:13, in whom ye also trusted. After that ye heard the word of truth, matapos nating marinig ang salita ng katotohanan. Ano yung salita ng katotohanan? The gospel of your salvation, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Nung narinig mo yun, ang sabi ng Apostol Pablo, in whom also after that ye believe, nung ikaw ay sumampalataya ron sa gospel of truth, sa gospel of salvation, sa word of truth, ano ang nangyari? Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Yun yung righteousness. Yung tatakan ka ng Espiritu Santo. Nung narinig mo yung magandang balita ng katotohanan, sumampalataya ka, antimano, in a split second, you were sealed with Holy Spirit. Yun yung righteousness. Kaya huwag kayong maniniwala dito sa mga to. Sasabihin nila na, nag-intervention sa akin si Lord. Intercessor na ako ngayon. Pumunta ako kay Whedon King. Ito namang isa inordain ng mga pastor. Sa dami ng pastor na nag-ordain yan, wala siguro sasablay dyan. Yun naman sabi ng isa, ako may parlor, sa parlor, tsaka sa mga base, may mga Bible study ako. Kaya righteous na righteous yung dating namin. Hindi po ganyan ang righteous. Ang righteous po ganito. Laang gagawin, magre-relax ka lang. Bakit? Kasi sumampalataya na ako sa death, burial, and resurrection ng Panginoon Hesus Kristo. Laang gagawin, magja-jacuzzi na lang kami. Hindi ko na kailangan ng mga intervention, magpapakilala kang mga ako, nangusap si Lord sa akin. Ganyan. Wala na po yan. No? Buhat nung sumampalataya ka sa death, burial, and resurrection ng Panginoon Hesus Kristo,
may confidence ka na. Tapos na kwento. Ha? Asa ng patunay? Andyan sa Galatians chapter 5 verse 5. Tsaka sa Ephesians 1:30, napakasimple lang. Ha? Ang tunay na may righteousness, pagpapawalang sala, ay may confidence sa sarili niya. Na kahit ano gawin ko, hindi na mawawala itong Holy Spirit na tumatak sa akin. Buhat nung sumampalataya ako sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Tapos na kwento. Wala ng drama-drama itong Apostol Pablo na to. Then our last verse, for in Jesus Christ, sapagkat sa mga nakipag-isa na kay Kristo. Ano ang ibig sabihin ba nito, Apostol Pablo? For in Jesus Christ. For in Jesus Christ means faith in His death, burial, and resurrection. For in Jesus Christ means union with Jesus Christ. Faith, for in Jesus Christ means standing righteous before God based on Christ's finished work at the cross. Yan po yung ibig sabihin ng for in Jesus Christ. Hindi po yan patungkol sa performance. Kagaya nung tatlong nagpapakilala doon sa nauna nating slides. No? Hindi po yan performance-based. Hindi po yan position-based. Pastor yan. Intercessor yan. Senior pastor to. Junior pastor to. Associate pastor to. Hindi po ganun. No? Bishop yan. Reverend yan. Wala pong ganun. For in Jesus Christ means wala pong ganun. At no man-made doctrinal allowed. Wala pong sinasabi dyan na if you accept Jesus Christ as personal Lord and Savior, in Jesus Christ ka na. Hindi po ganun. Wala pong tinuturong ganun. Banang kasulat. For in Jesus Christ means standing firm in freedom that Christ brought to us through His finished work at the cross. Pagkat tayo'y na kay Kristo Jesus, tayo'y mananatiling matatag sa kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng kanyang natapos na gawain sa krus ng Kalbaryo. Next is it will produce a life that characterized by love. Sunod nito ay magkakaroon tayo ng karakter na nagpo-produce ng pag-ibig sa ating, hindi lang sa ating mga brethren dito, kundi pati sa labas. Dapat ma-manifest siya sa atin. Hindi man ngayon, hindi man sa isang araw, hindi man sa isang linggo, hindi man sa isang buwan, baka pwedeng next year mag-manifest siya. Sapagkat ang bunga ng puno, kapag tinanim mo, ang buto niyan at naging puno, hindi naman bukas may bunga na yan. It will take time. It will take time. No? So, mamumunga rin tayo pagdating ng panahon. So, key takeaways natin. Standing firm in the freedom. Number 1, Christ set it for us through His finished work. Kung bakit tayo may freedom? Sapagkat ang Panginoon Kristo ang nag-set up nito doon sa krus ng Kalbaryo. And Christ set it up for us to produce love. Sinet up ito ng Panginoon Kristo para mag-produce ng pag-ibig sa ating mga brethren at maging sa labas ng ating church. And last but not the least, Christ set it up for our future righteousness. Dadating ang araw, tatayo tayo sa harapan ng Diyos at sasabihin sa atin ng Diyos, yes, you are righteous because you have faith. Naging righteous ka sa akin, hindi dahil sa mga ginawa mo, nagpakabait ka, nagpiding program ka, lugaw, sopas, champurado, lahat yan, niluto mo, nagpiding program ka, hindi dahil doon, kundi sa iyong pananampalataya sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Ganun natin ang magbibigay ng tanging bilang. Walang iba kundi si Sister Josephine Matos. JJ.
Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katupatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupurin. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kagabay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggang alam mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupurin. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binagan ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y biglaan ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupurin. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ang bibitagan ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay
lumalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Thank you, Lord. Si Ate Neslie, Ate Krish, Kuya Ron, Kuya Mark para sa ating closing along with Ate Divina. Okay. Ay, sorte. Tayo po ay tumayo para po sa ating panghuling awitin. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amin ko pa. Sa ating gawin na natin
Maraming salamat, Panginoon, sa natapos na mong gawain mula simula hanggang sa ngayon sa aming pagkakalang pagwahiwalay ay nariyan ang presensya mo, nariyan ang banal na Espiritu na siya nagtuturo sa amin upang mas lalo kaming lumakas, tumatag sa aming mga buhay, pananampalataya. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakapiling namin dito, maging ang mga nasa Facebook Live, pagpapalain niyo po sila. Sa mga hindi po namin nakapiling, saan man po sila naroroon, lagi niyo po silang iingatan at gagabayan. Sa mga susunod na linggo po ay makapiling namin sila na mag-aaral ng iyong mga salita. At ngayon sa Kanya na makapagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesucristo ayon sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ang sanlibutan, na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoon Jesucristo. Pagpalain po kayo.